Joy is not a reward, it's a decision. Pwede kang sumaya kahit sa gitna ng pressure. Pwede kang sumaya kahit walang-wala ka. Pwede kang sumaya kahit sa mga panahon na hindi mo maintindihan. Naalala niyo si Paul? Nung sinulat niya ang Philippians, nasaan siya? Wala siya sa beach. Wala siya sa magandang bahay. Wala siya sa komportabling lugar. Kundi nasa kulungan. Hindi malaya at anytime pwedeng mamatay. Pero ano ang laman ng sulat niya? Paulit-ulit niyang binanggit ang kagalakan at pagiging masaya sa Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Minsan ang saya, hindi yan galing sa paligid mo. Galing yan sa pananaw mo. Kung ang saya mo ay nasa dami ng naipon mo, dami ng kaibigan mo, kung ang saya mo ay galing lang sa mga bagay dito sa mundo, paano kung nawalan ka? Eh di talo ka. Pero kung ang saya mo, ang pag-asa mo ay nasa Panginoon, kahit anong bagyo, mga pagsubok, kakulangan, hindi ka matitinag. Dahil kilala mo kung sino ang kinakapitan mo. Hindi mo kailangan maging perfect ang buhay mo para sumaya ka. Kaya nga sabi ni Paul, rejoice in the Lord. Kapag nasa kaginhawaan ka, nasa tagumpay ka, hindi, ang sabi niya dyan, always, palagi, maganda o hindi maganda ang takbo ng buhay mo, magalak ka. Kaya kapatid, piliin nating magalak, hindi dahil perpekto ang buhay, kundi dahil tapat ang Diyos. Sa bawat panahon, siya ang ating lakas, saya at pag-asa.